Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni Daryl ito ay ngumiti at sinabi, "Nais ko na sana ngayon na subukan ang bagay na ito at tumungo na ngayon sa lugar ng lahing mga engkanto. Ngunit ako ay nakakaramdam ng pagod sa mga oras na ito. Ang daming nangyari sa akin sa nagdaan na araw na ito. Ngunit wala ako maisip kung saan ako makakapagpahinga sa bundok na ito." Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng mga matatandang manggagamot na sila Pampilino, Jose, Gado, Loreto, Martin at ang nag-iisang babaeng manggagamot sa grupo na nagngangalang Berhina. Si Pampilino ay nagsalita at sinabi, "Sec Master Daryl, lubos ka namin inaanyayahan na manatili muna sa aming lungsod ngayon gabi. Dahil kung ikaw ay maghahanap pa ng pwede mong masilungan ngayon gabi upang makapagpahinga sa bundok na ito, ay mahihirapan ka makakita. At masyado na din mahamag. Ang tanawin ay hindi mo na lubos makikita dahil sa mga pag. Sa taas ng bundok na ito ang mga ulap ay parang nasa ibabaw na ng bundok na ito sa ganitong oras." Sabi ni Pampilino ang isa sa mga matatandang manggagamot na nakatira sa bundok na ito. At ang babaeng manggagamot na nagngangalang Berhina ay nagsalita din at sinabi, "Tama si Pampilino Sec Master Daryl. Kung maaari ay dito ka na sa aking tahanan magpalipas ng gabi. Kung mamarapatin mo Sec Master Daryl, gamitin mo muna ang aking silid. At ako ay magpapahinga na muna ngayon gabi dito sa sala. Ako ay maglalatag na lang na pwedeng ipangsapin sa sahig." Sabi ng matandang babaeng manggagamot na nagngangalang Berhina. Nang marinig ito ni Daryl, ito ay napakamot sa ulo at sinabi, "Nako, salamat sa inyong kabutihan aking mga seniors. At matandang Berhina, nakakahiya naman kung ako pa ang gagamit ng iyong silid. Upang makapagpahinga, sapat na ako ay iyong papasilungin sa iyong tahanan. Kaya mas okay na ako na lang ang matutulog sa sala na ito at ikaw matandang Berhina. Sa iyong silid ka na matulog. Huwag kang mag-alala, sanay na sanay ako na matulog sa sahig." Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng matandang babaeng manggagamot na nagngangalang Berhina, ito ay nagsalita at sinabi, "Sigurado ka ba Sec Master Daryl?" Nang marinig ito ni Daryl ito ay ngumiti at sinabi, "Oo matandang Berhina, okay na ako sa sala na ito na magpalipas ng gabi upang makapagpahinga." Nang marinig ito ng matandang babaeng manggagamot na nagngangalang Berhina, ito ay nagsalita at sinabi, "Kung ganun Sec Master Daryl, kung nais mo nang makapagpahinga ay hindi ka na namin pastorbuan. Masyado na din gabi para ikaw ay makapagpahinga na. Maiwan ko na muna kayo saglit. Ako ay tutungo sa akin silid upang kunin ang pwede mong isapin sa sahig na pwede mong magamit. At ang aking unan ay ipapagamit ko na lang sa iyo, Sec Master Daryl." Sabi ng matandang babaeng manggagamot na nagngangalang Berhina. At ito ay naglakad papasok sa kanyang silid. At si Pampilino ay nagsalita muli at sinabi, "Sec Master Daryl, nagpapasalamat kami na ikaw ay aming nakita ngayon gabi. Napakatagal na panahon naming ninanais na ikaw ay aming makita at makausap. Lubos kami nagpapasalamat na ikaw ay napadpad sa bundok na ito para ikaw ay aming makita. At hindi ka na namin storbahin." Tama si Berhina. Dapat na makapagpahinga ka na Sec Master Daryl sa oras na ito. Para pagsapit ng kinabukasan ikaw ay may sapat na pahinga. Upang magawa ang iyong mga ninanais gawin sa lungsod at kaharian ng mga lahing engkanto.
At sana ay mapagtagumpayan mo Sect Master Daryl na mailigtas ang mga kalahi natin tao na mga bihag ng mga engkanto, at si Emperor Zubaji ay iyo din matulungan upang mapaslang ang hari ng mga engkanto at para ang sumpa sa amin ni Haring-Hari na nagmula sa lahi ng mga engkanto ay mawala na. Upang makaalis na kami sa bundok na ito. Labis na kaming nananabik na makabalik sa nayon. Kaya lubos namin idadalangin na magtagumpay ka Sect Master Daryl na matalo ang lahi ng mga engkanto, lalo na ang kanilang hari. Ngayon pala lubos na kaming nagpapasalamat sa iyo Sect Master Daryl. Sabi ng isang matandang lalaking manggagamot na nagngangalang Pampolino. At nang marinig ito ni Daryl, ito ay nagsalita at sinabi sa nakangiti na tono. Aking mga seniors, salamat din sa inyo na nakilala ko kayo ngayon. Masaya ako na makita at makausap ko ang mga tulad nyo na mga matatandang manggagamot na nanatili pa ring buhay. Kaya sobra ako nagpapasalamat. At pinapangako ko sa inyong lahat. Nagagawin ko lahat upang makalaya kayo sa sumpa na ginawa ng hari ng mga engkanto. At makaalis na sa bundok na ito. Pangako ko iyan, sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig ito ng matandang manggagamot na nagngangalang Pampolino. Ito ay nagsalita at sinabi, Salamat Sect Master Daryl. Kami ay babalik na sa bawat tahanan namin upang makapagpahinga ka na. At ang matandang lalaki manggagamot ay tumingin sa kanyang mga kasamahan at sinabi, Aking mga kasamahan, iwan na natin si Sect Master Daryl upang makapagpahinga na siya. Sabi ng matandang lalaking manggagamot na nagngangalang Pampolino sa kanyang mga kasamahan na manggagamot. At agad-agad sila nagsalita at sinabi, Sect Master Daryl, kami ay gigising ng maaga para ikaw ay aming makita pa ulit bago ka umalis at tumungo sa kaharian ng mga engkanto. Kami ay babalik na sa aming mga tahanan. Lubos kami nagagalak na ikaw ay aming nakasama ngayon gabi Sect Master Daryl. At sila ay dahan-dahan na nagsilabas sa tahanan ng matandang babaeng manggagamot na nagngangalang Berhina. At si Daryl ay agad-agad na tumayo at sinabi, Salamat sa inyong lahat. At ang mga matatandang manggagamot ay tuluyan ng lumabas sa tahanan ni matandang Berhina. At si Daryl ay naglakad upang isarado ang pinto. At sa pagsarado ng pinto ni Daryl ang matandang babaeng na nagngangalang Berhina ay lumabas ng kanyang silid. At paglabas niya ng kanyang silid tanging si Daryl na lang ang kanyang nakikita. At si matandang Berhina ay nagsalita at sinabi, Sect Master Daryl, nasaan na ang aking mga kasamahan na mga manggagamot? Bumalik na ba sila sa kanilang mga tahanan? Sabi ng matandang babaeng manggagamot na nagngangalang Berhina. Nang marinig ito ni Daryl, ito ay ngumiti at sinabi, Oo matandang Berhina, nais na din nilang magpahinga ngayon oras. Sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig ito ni matandang Berhina, ito ay nagsalita at sinabi, Kung ganun Sect Master Daryl, ito na ang mga kagamitan na iyong magagamit sa pagtulog. Ito ang isang unan at malambot na sapin na gawa sa malambot na tela. Para ikaw ay makapagpahinga ng husto kahit na nasa lapag ka lang. At ito ang ekstrang sapin kung ikaw ay makaramdam ng lamig maaari mo itong gawin kumot. Sabi ni matandang Berhina kay Daryl nang nakangiti. Nang marinig ito ni Daryl agad-agad niyang kinuha ang hawak-hawak ni Berhina. At ito ay yumuko at sinabi, Salamat talaga matandang Berhina. Sige na maaari ka na din magpahinga ako na ang bahala dito. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni matandang Berhina agad siyang tumugon at sinabi, Ay sige Sect Master Daryl. Kung may iba ka pa kailangan ay huwag kang magdalawang isip na ako ay gisingin sa aking silid. Sabi ni matandang Berhina at ito ay naglakad patungo sa kanyang silid. Nakikita ni Daryl ang paglakad ni matandang Berhina. At si Daryl ay nagsalita at sinabi, Oo nga pala matandang Berhina. Maaari ko ba gamitin ang iyong palikuran? Nais ko muna makaligo bago ako matulog. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni matandang Berhina agad siyang napahinto sa paglalakad at sinabi, Oo naman Sect Master Daryl. Tumungo ka lang sa likod ng aking tahanan. Dumiretso ka lang at may makikita kang maliit na pinto. Sa paglabas mo sa likod ng aking tahanan, makikita mo na ang maliit na palikuran. Doon maaari kang makapaglinas ng katawan. Antayin mo ako Sect Master Daryl kukuha kita ng maaari mo ipamunad sa iyong katawan at pwede mong pamalit. Sabi ni matandang Berhina, at agad-agad ito pumasok sa kanyang silid. At sa ilang minuto ang lumipas si matandang Berhina ay lumabas ng kanyang silid at ito ay nagsalita at sinabi, Sect Master Daryl,
Ito ang kasuotan na maaari mo pamalit sa iyong suot-suot ngayon. Ang kasuotan na ito ay aking ginawa sa mga panahon na naalala ko ang aking asawa. Ginawa ko ang kasuotan na ito upang kung kami ay makabalik na sa nayon. At maalis na ang sumpa sa amin ng hari ng mga engkanto ay maibigay ko ito sa aking asawa. Sabi ni matandang Berhina kay Daryl sa malungkot na tono. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay agad na nagsalita at sinabi, "Nako, matandang Berhina, kung para sa asawa mo pala ang kasuotan na iyong ginawa, hindi ko nais gamitin iyan. Hindi na lang muna ako magpapalit ng aking kasuotan. Nais ko lang naman na makaligo bago ako matulog. Kung maaari ay nais ko na lang makwa ang magagamit kong pamunas." Sabi ni Daryl. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!